Tatlong nakakakilabot na istorya ang matutunghayan natin ngayong araw. Hi mga Bex! Welcome back sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Tama ang narinig ninyo. Tatlong story ang matutunghayan natin ngayon kasi gusto ko lang din, ito yung way ng pa-thank you ko para dun sa mga bagong followers natin dito sa TikTok at sa mga nanonood. Maraming salamat sa inyo and sana na-entertain kayo sa mga videos natin. So simulan na natin. Dear Bex, ang pangalan ko ay Mario. Mahigit 8 taon nang nakalipas nang ikinuwento ito sa akin. Pero tandang-tanda ko pa rin dahil kinilabutan talaga ako. Habang tinitip ako ang keyboard, ay tumitindig ang mga balahibo ko sa aking mga braso. Tungkol ito sa babae noon ay nagtatrabaho sa Makati. Itago na lang natin siya sa pangalang Celine. Kagaya ng nakagawian, pag natapos ang kanyang trabaho sa hapon, bandang alas 5, ay naghihintay si Celine ng masasakyan taxi sa kantong hindi kalayuan sa pinagtatrabahuan niya. Ngunit ng hapon na iyon ay ipinagtaka ni Celine na kapag pumapara siya ng taxi at nakikita niyang babagal ang mga ito para isakay siya, pero bigla na lang aarangkada ulit ang driver ng taxi papalayo sa kinatatayuan niya. Papagabi na ay hindi pa rin siya nakakasakay. Hanggang sa may isang taxi na pinara niya at huminto sa kanyang harapan. Ang driver naman ay nasa edad 50 na pataas. Pagkaupo ni Celine sa likod ng driver, ay napansin niyang binaliktad nito ang rear view mirror at iniharap sa unahan ng sasakyan. Nagtataka man ay hindi na pinansin ni Celine ang aksyon ng driver. Ang gusto na lang niya ay makauwi at makapagpahinga dahil nagugutom na rin siya. Saan ka, Ineng? Uwi ka ng driver. At binanggit ni Celine kung saan ang address ng kanyang boarding house. Sa wakas ay ininto ng driver ang taxi sa tapat ng kanyang boarding house. Pagkatapos magbayad ni Celine ay akma na niyang bubuksan ang pinto nang magsalita ang driver. Ineng, makinig ka ng mabuti. Pagkapasok mo sa bahay ay hubarin mo ang lahat ng suot mo at sunugin mo. Noong pumapara ka kanina ay wala kang ulo. Wait lang mga Bex. Nangingilabot ako. Nangilabot ako dun . So yun mga Bex, mag-proceed na tayo sa second story natin. Ako ay mahilig makinig ng creepy stories ng ibang tao pero takot makakita ng multo. Ito na yung story. Early pandemic days noon. Since boring at lockdown, nag-decide kaming magkakaibigan na mag-tong eats sa bahay ng friend ko. Yung bahay nila ay nasa likod lang din ng bahay namin. Dadaan ka sa eskinita, tapos may hagdan paakyat sa bahay nila. Sa ibaba kasi ay may paupahan at sa taas yung bahay ng friend ko. Habang nagtotong eats, syempre masaya, maingay, tapos nagkadayaan. E di nagkaroon ng konting diskusyon. Sabi ni friend 1, "Oy hindi nagbayad na yan si Ate Weng." Sabi ko naman, "Oo nga." Tapos nagtaka kaming lahat at nanlaki ng literal ang mga mata namin. Kasi nung pagkasambit ko ng "oo nga", may sumabay na boses at sumang-ayon. Ang laki ng boses. Boses lalaki iyon. To think na puro kami babae nung time na yun at wala yung asawa ng friend ko. Tapos doon sa bandang kusina, sobrang dilim since patay yung ilaw. Ang lakas ng kalabog, as in parang may nagwawala. Sa sobrang takot namin, nagtakbuhan na kami pababa. Pati yung may-ari ng bahay ay lumayas na din. Sabi namin paglabas namin, siguro nagalit yun sa ingay namin. Tapos iilan ng halang kami, nagkakadayaan pa kami. After nun, sumunod na kami sa batas. Hindi na kami naglaro ng tong eats. Masamang habit rin kasi yun. Thank you so much sa pagbabasa. Unknown. So mga Bex, ito na yung third and last story natin for today. Dear Bex, I'm new follower in your TikTok channel. Oy, thank you so much po.
Meron akong story to share. By the way, I'm Winnie. Bata pa lang kami, palagi na kami nagbabakasyon sa Guimaras, which is birthplace ng mother ko. Marami kaming story na naririnig sa mga tita at tito ko dun, especially sa mga late lolo and lola namin. One time ako ang nakatoka sa hugasin ng pinggan. Gabi na yun. Yung bahay ng tita ko is half cement, half kahoy, and may papag na pwede mong higaan sa gilid. Yung CR nasa labas nakahiwalay. Literal na parang pambukid talaga ang bahay. Sa kusina naman ay nakasabit ang mga baso sa kahoy. At yung lababo nila is kahoy din. Then sa harap ng kusina ay may malaking puno ng tambarin. Malaki yun, Bex, as in kasing laki ng akasya. Ilang taon na rin daw na nakatayo doon, sabi ni tita, bago pa maipatayo ang bahay nila. So yun na nga, naguhugas na ako ng plato noon nang may dumaang nakaitim. Puro itim lang siya na mahaba yung dress. Itim na itim yung buhok at parang lumulutang sa hangin. Napakisap mata ako. Akala ko kasi namamalikmata lang ako. Pero hindi. Natulala ako noon at tumayo talaga ang balahibo ko habang nakatitig sa kanya habang lumulutang siya papunta o papasok sa malaking puno na yun. Totoo talaga. Tinanong ko pa sila tita kung pwede bang daanan ng likod bahay nila. Pero imposible daw. May mga bakod at may mga aso sila sa likod. Yun po muna ang isa sa experience ko. Magpapadala ulit ako kapag may time. Thank you, Winnie. Maraming salamat po sa tatlong sender natin for today. Ang gaganda ng mga story nila. Yung taxi driver na nakakita ng isang pasahero na walang ulo. Mabuti na lang binalaan niya si Celine. And kayo mga Bex, kung meron kayong mga stories na kagaya nito, please magpadala kayo ng inyong horror stories. Malay ninyo, stories nyo na ang may feature natin dito sa susunod. At kung na-enjoy nyo naman mga Bex ang story natin for today, please follow me on TikTok at sa iba ko pang social media accounts. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga bagong followers natin at sa lahat ng mga nakikinig dito sa Dear Bex, The Horror Stories. See you again mga Bex sa mga susunod na videos. Bye! Ingat kayo lagi! Dalawang istorya na puno ng kababalaghan ang ating maririnig ngayong araw. Hi mga Bex! Welcome back ulit sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Dear Bex, share ko lang tong karanasan dito sa lugar namin. Ako po pala si Zenny, hindi ko tunay na pangalan. Bali dito ako nakatira sa probinsya na hindi ko na lang babanggitin kung saan. Parting Visayas po ito. Tago po itong istorya na to dahil pinakiusapan kami ng nakakataas na hanggat maaari ay wag naming ilalabas ang kwentong ito. Pero since 2016 pa ito naganap, sa tingin ko, pwede na itong ibahagi sa mga viewers mo. So dito na nga po nagsimula. Nakatira kami malapit sa dam at ipinagmamalaki ito ng lugar namin. Isa itong masasabing tourist spot sa lugar namin. Madalas itong pinupuntahan ng mga dayo dito sa lugar namin. Ngunit kahit anong ganda ng lugar na ito, walang taon ang lumilipas na walang kinukuha dito. Minsan pa ay umabot sa 8 katao ang nasasawi. Kadalasan ang dahilan ng pagkamatay nila ay ang pagkalunod. Karamihan rin sa mga biktima ay mga dayo sa ibang lugar na namamasyal lang dito sa lugar namin. Ngunit ang ipinagtataka lamang namin ay sa tuwing may nasasawi, agad-agad itong nababalita sa lugar namin. Mabilis kumalat ang balita. At agad-agad may lumalapit na punerarya upang mag-alok sa pamilyang namatayan. Noong 2016, halos 2 bata ang nasawi. Pero may isang 14 anyos na lalaki ang nakaligtas sa naturang insidente. Nang tanungin ng mga taga-barangay ang biktima, sinabi nito na bigla daw may nangihila ng paa nila at pilit silang inilulubog nito. Pero maswerte daw siya at nakaligtas siya sa naturang panghihila. Dito na nagduda ang mga taga-barangay
at agad-agad na humingi ng tulong sa nakakataas. 2 buwan nag-imbestiga ang mga pulis dito sa lugar namin. Hanggang may isang araw, paggising ko, ay tila ba maraming sasakyan ng mga pulis sa labas namin. At dito nakita namin na hinuli ng mga pulis ang mga tauhan sa punerarya malapit sa amin. 3 kalalakihan ang nadakip. Nang tanungin namin ang ibang kapitbahay namin, sinabi nila na sila daw yung walang awang pumapaslang sa dam namin. Nakitaan daw sila ng mga kagamitan na oxygen at yung mga kagamitan na pang-dive. Kumpirmado, sila ang nangihila sa mga biktima. Ginagawa daw nila yun upang magkaroon ng kita ang punerarya nila. Nakapangingilabot na kwento ito para sa amin, lalo na't di naman namin inaasahan na may ganun palang nangyayari. Sa ngayon, maayos at mapayapa na sa lugar namin. Wala ring nababalitang nawawala sa mga dayo tuwing sila ay nagpupunta rito upang mag-swimming. Ngunit isa pa rin ang kwentong ito sa hindi namin malilimutan dito sa lugar namin. Dito na lamang po. Maraming salamat sa pagpabasa. Gumagalang, Zenny. So another story mga Bex galing din sa followers natin. So simulan na natin. Dear Bex, i-share ko lang po yung horror story noong 2019 dito sa Bacoor, Cavite. Itago mo na lang ako sa pangalang Nel. Nagsimula po ito noong 2019. Nagtatrabaho po ako para sa anak at sa asawa ko. Noong unang gabi ko po dito sa bahay ng amo ko, okay naman ang tulog ko. Pero nung pangalawang araw ko nang natutulog dito, halos araw-araw nagpapakita sa akin ang itim na bata tuwing pagsapit ng 10:00 ng gabi. Doon ko siya nakikita sa tinutulugan ko. Simula noon, hindi na rin ako nakakatulog ng maayos. May time na nakikita ko siya pagsapit na ng gabi. May time din na nakatutok ang mukha niya sa akin habang nakahiga. Yung gusto kong bumangon pero hindi ko magawa. May time na umalis yung amo ko at umuwi sila ng Bicol para magbakasyon. Ako lang ang naiwan sa bahay. Halos gabi-gabi siyang nagpapakita sa akin. May time pa nga na naliligo ako. Bigla na lang bumubukas ang pinto. Pero wala naman akong kasama sa bahay. Ano po ba ang dapat kong gawin? Sana ay matulungan ninyo ako. Gumagalang, Nel. Kay Nel at kay Zenny, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng inyong horror stories. Doon sa first story, I think wala na tayong masyadong masasabi doon kasi case closed na siya and na-resolve na siya. So dumako tayo dito sa second story, which is yung kay Nel. Na-inform mo na ba sa amo mo na meron nagpapakita sa bahay nila? Dapat masabi mo sa kanila to. Baka kasi mamaya hindi lang ikaw yung nakakaranas ito, baka sila din. Syempre sila yung may-ari ng bahay, dapat makipag-coordinate ka sa kanila. Sana napabless nila yung bahay. Hindi din natin alam, or baka hindi mo pa rin alam kung ano yung history ng bahay na yun, kung bakit may batang itim na nagpapakita. Ang masama kasi dito, binubulabog ka niya na sa gabi. Yun yung isa sa mga entity na talagang dapat nating iniiwasan mga Bex, yung bata. Kasi yung mga batang multo, mapaglaro sila, talagang hindi ka nila titigilan. Mga papansin yan yung mga ganyang entity, yung mga batang multo, talagang naghahanap sila ng kalaro, mga attention seeker kasi sila. Kung meron pa akong hindi nasasabi, basahin mo na lang dyan sa comment section, baka meron ding merong iba pang mga viewers natin or yung mga kasama natin dito na mga Bex na magbigay pa ng advice sa'yo. Pero yung akin, kung hindi na nakakatulong mo sa peace of mind mo, yung pagpaparamdam ng batang yun, umalis ka na dyan sa pinagtatrabahuhan mo. And lagi ka lang magdadasal, Nelha, lagi ka lang lumapit at manampalataya sa Panginoon. So yun lamang mga Bex, kung meron din kayo mga horror stories kagaya ni Zenny at ni Nel, please magpadala kayo dito sa atin. Nasa wall ko kung paano kayo magpapadala at kung saan. And
share nyo na yung mga horror stories ninyo mga Bex. Mali ninyo, stories nyo na ang ma-feature natin dito sa susunod. At kung nagustuhan nyo naman ng mga kwento natin for today, please follow me on TikTok at sa iba ko pang social media accounts. Again, maraming salamat po sa pakikinig at panonood natin hanggang sa susunod na episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Bye mga Bex! Ingat kayo lagi! Kaya mo kayang mag-staycation sa isang condominium na maraming nagpaparamdam? Yan ang kwentong ating maririnig ngayong araw. Hello mga Bex! Welcome back sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Dear Bex, first time ko magpadala ng story dito. By the way, ako po pala si Jason. Year 2019, me and my girlfriend decided to Tagaytay para mag-unwind since super busy kasi namin sa work. Umaga kami bumiyahe kasi nakamotor lang kami. Ayokong abutan ng gabi. Nakabook kami ng overnight stay sa isang sikat na kondo doon. Alam ko, marami sa inyo nasubukan ng mag-book doon. So eto na. When we got there, inassist kami ng caretaker ng condo unit. Nilibot kami sa unit. Sinabi ko ano mga pwede naming gamitin. Like the usual lang naman. 1 bedroom unit na malinis at kompleto. I remember the caretaker opened the TV. Pinakita niya kasi sa amin na gumagana ang TV at pwedeng manood ng movies dito. After that, umalis na siya. Nagsimula na ako mag-unpack ng gamit. Yung girlfriend ko, pumasok ng CR habang ako nag-aayos ng mga gamit sa sala area. Love? Narinig kong tawag niya ako. Love? Tapos inulit niya, kaya sumagot ako. Oh, kasi busy ako mag-ayos ng gamit namin nun eh. Pumasok ka ba dito? Tanong niya. Nagtaka naman ako kasi hindi naman ako umaalis sa pwesto ko. Matatakotin din ako, to be honest. Ayoko makipagtakutan sa kanya that time. To think, nakakapasok pa lang namin doon at magsisimula pa lang yung bakasyon namin. Sinabi ko na lang sa kanya na, oo, bakit? Wala. Ano ba tinitignan mo sa shower area? Panay bukas mo. Nung narinig ko yun, hindi na ako sumagot. Bukod sa hindi naman ako pumasok doon, nakaramdam na ako na may something sa unit na yun. Hinayaan ko na lang at umalis na kami ng unit for the meantime para mag-dinner sa labas. When we came back, I saw the TV, nakapatay na siya. Mula nung binuksan siya ng caretaker, ay hindi naman namin pinakailaman yun. Hinayaan ko na lang ulit dahil baka magkatakutan pa kami. Nagkwentuhan kami sa balcony habang umiinom ng beer. Pero never kong inopen ang topic na ito sa kanya. Nung inaantok na kami pareho, we decided na matulog na. Bandang madaling araw, I don't know the exact time, pero alam kong madaling araw na yun. Kasi late night na din kaming natulog, tapos wala pa namang sinag ng araw. Nagising ako. Narinig ko yung girlfriend ko na may kausap. Sa volume ng salita, parang bandang sa CR yun. Para silang nag-aaway. Siyempre na-alarma ako. Bakit naman may kausap siya ng gantong oras? Akmang babango na sana ako nang masipa ko yung girlfriend ko nakatabi ko. Mahimbing ang tulog. Nasyak ako, sabay pikit. As in pikit na pikit at bumaluktot sa takot. Hindi ko na naisipan na gisingin pa siya. Pinilit kong matulog sa kabila ng takot. Pagising ko, nakita ko siya nagsiselfone sa tabi ko. Again, hindi ko pa rin inopen sa kanya lahat ng nangyari. We went out para bumili ng breakfast. Then bumalik kami para naman kumain. Habang kumakain kami sa balcony, tinanong niya ako, nga pala, medyo nagising-gising ako kagabi. Pilit mong tinatanggal yung kwintas ko. Ba't mo ba tinatanggal? Nagulat ako sa sinabi niya. At dahil ayoko nga makipagtakutan, dahil nandun pa naman kami sa unit, nasabi ko na lang sa kanya
Nagising ako pero hindi ko naman tinatanggal ang kwintas mo. Sabi ko na lang sa kanya ng ganun. Sobrang natutulala na ako sa mga sinasabi niya sa akin magmula nung dumating kami sa condo unit na yon. Kilala ko siya. Kapag nagsasabi siya ng ganun, totoo talaga. Akala ko dito na matatapos. Naligo na ako dahil malapit na kaming mag-check out. Habang naliligo ako, may kumakatok sa unit. Medyo malakas at maraming beses yung pagkatok na yun. At dahil naliligo ako, si girlfriend yung nagbukas ng pinto. Narinig ko na lang na sinara niya din ulit yung pinto. Binuksan ko yung pinto ng CR para itanong kung anong sabi ng caretaker. Sagot niya, wala namang tao. Nung nakaayos na ang gamit namin at ready na kaming umalis, biglang may kumatok. This time your caretaker na. My girlfriend asked her kung siya ba yung kumatok kanina. Sagot naman daw niya, ay hindi. Kakarating lang daw niya. Nagkatinginan kami ng GF ko, pero hinayaan na lang namin. Iniisip ko lang, baka may namali lang ng katok. Pero chances are very small. Agad din naman siyang pinagbuksan ng GF ko. Kung tatakbo man yung kumatok, makikita dapat niya agad yun. Anyway, pag uwi namin, tsaka kami nagkwentuhan. Doon ko na inopen sa kanya lahat at nagulat din siya sa mga sinabi ko. First time lang namin ma-experience yung ganito. Kasi lagi naman kami nag-staycation. Isa din sa reason kung bakit ko to shinare ay baka sakaling may mag-comment ng same experience ko sa condo na yun. Hanggang dito na lang muna, Bex. Thank you sa pagbabasa. Jason. Kayo mga Bex, meron na rin ba kayong mga staycation horror experience? At kung meron din kayong mga horror stories katulad dito, please magpadala kayo ng mga stories ninyo mga Bex. Babasahin natin yan dito. At malay ninyo, story nyo na may feature natin dito sa susunod. Jason, maraming salamat sa pagpapadala ng story mo. And kung nagustuhan niyo naman ang story natin for tonight, please follow me here on TikTok at sa iba ko pang social media accounts. So mga Bex, see you ulit sa mga susunod na episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Thank you sa pakikinig at sa panonood. Ingat kayo mga Bex. Bye! 3 istorya ang magbibigay ng hilakbot sa atin ngayong araw. Hi mga Bex! Welcome back sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Hi mga Bex, kamusta kayo? Na-miss kong mag-film. Pasensya na kayo at kung medyo natagalan ng ating pag-upload ng mga horror stories. Simulan na natin ang pagbabasa ng mga horror stories. Dear Bex, good day po sa inyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sally. New follower nyo po ako dito sa TikTok. Dito po ako sa Batangas nakatira. Gusto ko lamang po i-share ang naging karanasan ko noong ako po ay 19 years old at college student noong taong 2009. Nangyari po yun sa dati naming tinitirahan sa bahay sa Napingan, Taguig City. Year 2000 pa po nung lumipat kami sa bahay na yun. It was a 2-story old house. Noong una ko pong nakita yung bahay na yun, parang may nararamdaman na akong kakaiba na hindi ko maintindihan. Lalo na nung pumasok kami dun sa bahay para i-check everything. Iba yung presence na nararamdaman ko nun. In fact, luma na yung bahay. Kaso, mura yung upa namin dun. Kaya tinanggap na namin. Habang tinitip ako ang mga letra sa keyboard ko, nagahang yung phone ko. Fast forward. Nangyaring karanasan ko kagabi, exact 12 AM. Nasa second floor kami. Ang nanay, tatay at bunsong kapatid ko ay mga tulog na nung mga oras na yun. Kami na lang ng ate ko ang gising pa. May mga song hits si ate, kaya naman po, yun ang libangan namin. Mostly kasi, lagi kaming nagkukwentuhan ng ate ko. Habang busy po ako noon sa mga song hits ni ate, may tinanong ako nun kay ate. Tapos di siya sumasagot. Nga pala, kami ng ate ko ang magkatabi sa higaan. Tapos katabi ko din yung nanay kong natutulog na nung mga oras na yun. May TV kami dito sa taas kasi binabaha yung first floor namin kapag malakas ang ulan.
Kaya yung radyo at TV namin nandito sa second floor. Yung TV nakaharap sa wall, kaya di ko makita yung front view. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan, biglang nagtanong ang ate ko, "Sally, tinanggal mo na ba sa outlet yung TV natin?" Ako na nagtaka, nainis po ko nun kasi tinanong niya pa yun. Tumayo ako at sinabi sa kanya, "Oo, nakapatong pa nga sa ibabaw ng radyo yung cord eh. Eto oh." At ipinakita ko sa kanya yung cord ng TV along with the remote control. Pagkasabi ko nun, nanlaki ang mga mata niya at gulat na gulat. Pero binaliwala ko na lang yun. Kaya bumalik ako sa pwesto ko nun. Pagkatapos, tinanong ko siya, "Bakit mo naman tinanong yun ate? Bakit gulat na gulat ka?" Sabi niya sa akin, "Sally, tignan mo yung TV natin." Pagkasabi niya nun, bigla akong nakadama ng kaba at dahan-dahan kong sinilip ang TV namin sa kinauupuan ko. At nagulat ako, nakabukas ang TV namin. Nasa Channel 7. Ang Channel 7 sa TV namin ay malinaw. Pero ang pinagtataka ko kung bakit walang picture at blurry. As in yung parang daring na horror movie, ganun. Biglang nagpalipat-lipat ito ng mga channels na parang may kumokontrol sa remote from ascending to descending order. Puro blurry at walang picture lahat. May cable channels pa naman yun. Hanggang sa naglaro ito from Channel 7 to Channel 5, 11 at 2. Then Channel 7 ulit. And poof, turn off na yung TV namin. Kaming dalawa ng ate ko noong mga oras na yun, dahan-dahang nagkatinginan sa isa't isa. Naging balsa nakita namin. Kaya ang ginawa namin ng mga oras na yun, nagdasal kami bago matulog. Yun lamang po muna. Sa susunod ko na po i-share yung ibang naging karanasan ko dun sa bahay na yun. Salamat po and God bless. New follower, Sally. So mga Bex, dumako na tayo sa second story. Dear Bex, ako po ulit ito si Annie. Share ko lang ulit ang isa pang pangyayari sa tatay ko. Nang siya ay nagtatrabaho sa isang major sa Campo Crame. Bata pa ako nung nagkukwento ang tatay ko sa pangyayaring yun. Pero palagi niya itong kinukwento sa mga kaibigan niya dati. Nangyari ito sa Campo Crame ng mga opisyal ng sundalo dati. Doon ay may libreng pabahay. Ang tatay ko kapag inaabot na sila ng late or ng gabi or ng madaling araw, di na siya umuuwi. Doon na lang siya natutulog sa isang bakanting bahay doon. Isang gabi, sa kasarapan ng tulog ng tatay ko, nagulat na lang siya nang may biglang magbukas ng mga ilaw at tila may naglalakad na may hila-hila daw na paa na may kadena. Pero wala namang tao. Minsan naman ay parang may isang party na nangyayari na may nagtatawanan at parang may isang piging na may nagkakainan at tumutunog ang mga kubyertos. Nang tignan ng tatay ko ay wala namang tao. Gayon din na bigla na lang bubukas ang gripo sa CR na umano'y parang may naliligo sa hating gabi. Ngunit ang nakapagpatindig balahibo sa kwento ng tatay ko ay nang minsang siyang papauwi at doon na ulit matutulog dahil maaga pa din sila aalis ni Major. Nang papasok na ang tatay ko sa bahay, laking gulat niya nang may lumabas na napakalaking baka na nagpatindig sa kanyang balahibo. Ano nangyari na may baka doon? Dahil wala naman silang alaga doon at grabe ang laki nito. Di lang tatay ko ang nakakita, maski ang ilang mga sundalo noong mga panahon na yun ay nasaksihan din at bigla na lang ding itong naglaho paglabas ng gate. Simula nun ay di na natutulog ang tatay ko sa bakanting bahay na yun. Kaya naman pala ang pamilya ng mga opisyal na naninirahan doon ay hindi talaga nagtatagal. Yun lamang po ang nais kong i-share na experience ng tatay ko. Maraming salamat Bex sa pagbabasa. Annie. So mga Bex, ito naman yung third story natin, so basahin na natin siya. Dear Bex, i-share ko naman itong second story ko na horror noong 2022.
Ako po ulit ito si Nel, taga Bacoor, Cavite. Nangyari po ito bago mag-November 1. May nabili po kasi ang amo ko na bahay pero walang nakatira. May kalakihan po itong nabili nilang bahay dito sa Bacoor, Cavite. One time, inutusan po ako ng amo kong lalaki na maglinis ng bahay. Nung naglilinis na ako, napansin ko na may nakatingin sa akin pero hindi ko na lang pinansin. Baka kasama ko lang sa bahay. Nung naglilinis naman ako ng second floor, napansin ko na may tumawag sa pangalan ko. Pero pagbaba ko galing sa taas at pagtingin ko sa baba, wala namang tao. Nung sumapit naman ng gabi, inutusan naman ako ng amo kong babae para magpakain ng aso. Nung pumasok ako sa bahay nila, nakita ko yung dalawang babae na nakatingin sa akin. Dali-dali akong tumakbo para lumabas. Nung tanungin ako ng amo kong babae kung ano yung nangyari, hindi ko na lang sinabi kung ano yung nakita ko. Dahil nung time na yun, nakikita ko pa rin yung dalawang babaeng nakatingin sa akin at parang galit na galit sila. Halos hindi na ako pumupunta sa bahay na yun. At nung time na uuwi na ako sa amin sa Bicol, ito yung last na nakita ko yung dalawang babae na nakatingin sa akin sa bintana. Ganon pa rin, sobrang sama pa rin ang tingin nila sa akin. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pagbabasa ng horror story ko. At please, kayo na po ang mag-ayos nito. Your listener, Nel. So thank you so much kay Sally, kay Miss Annie, at kay Nel sa inyong mga ipinadalang kwento para ma-feature natin dito at marinig ng ating mga viewers. So kayo mga Bex, kung meron din kayong mga horror stories katulad nito, please magpadala kayo ng stories ninyo dito and malay ninyo, story nyo na ang may feature natin dito sa susunod. At kung nagustuhan nyo naman ang mga kwento natin for tonight, please follow me on TikTok at sa iba ko pang social media accounts. So kita-kita ulit tayo mga Bex sa susunod na episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Bye mga Bex, ingat kayo lagi. Another staycation horror stories na naman ang matutunghayan natin mga Bex. Pero hindi lang isa, kundi 3 horror stories ang mababasa natin. Hi mga Bex, welcome back ulit sa panibagong episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Dear Bex, napakarami ko ng horror stories. Di ko na din alam kung anong isasend ko sa'yo. Pero kakapanood ko lang ng story mo sa TikTok about sa Tagaytay Staycation Horror. So feeling ko, yung Tagaytay Staycation Horror experience ko na lang yung isi-share ko. And sana, ma-feature. So yun na nga, this happened way back 2020, around Burr months. Biglang broken-hearted ang lola mo. Gusto ko mag-unwind at mag-isip-isip. So nag-staycation ako mag-isa. Itago na lang natin sa initials na C and S yung condo kung saan ako nagstay. Ang ganda ng room as in. Siya lang interior at furniture. Parang may fireplace na pa-effect. Tapos may malaking chair sa tabi ng kama. Pero pagpasok mo, ang bigat ng aura. By the way, may third eye ako. Card activated yung kuryente sa unit. Nung gabi na, after ko mag-shower, nahiga na ako. Pinatay ko din yung TV. Ready na ako matulog. Tas biglang namatay yung ilaw for 1 second. Napaupo ako sa kama. Tapos tanaw mo yung pinto. Nakita ko yung keycard. Nagalaw. Alam mo yung keycard na may nakasabit na abubot? Tapos ayun, nagsusway-sway. Ibig sabihin, may humahawak. So bumangon ako. Tinignan ko kung may nakapasok ba sa loob or baka hindi ko nalock yung pinto. Nung okay na, humiga na ulit ako. After ilang minutes, namatay ulit yung ilaw. This time, mas matagal na. Nung nag-on yung lights, nakita kong may pumasok ng CR galing sa pinto. Anino na sobrang taas, sobrang itim. Tapos bumukas yung gripo, tas namatay din agad. Hindi na ako bumangon. Ramdam ko, iba na naman yung aura. Iba yung lamig.
kaya hindi na ako gumalaw. At kahit hindi naman first time na maka-encounter ako ng ganito, syempre natakot pa rin ako. Pumikit ako, nag-pray, tapos nagsalita ako ng malakas. Nag-sorry ako kung nakaabala man ako. Pinilit ko lang pumikit kahit alam kong hindi naman ako nakatulog talaga magdamag. Hanggang sa maliwanag na, nag-ayos na ako to think na 6 or 7 AM pa lang, nag-check out na ako. Tapos hindi man lang nagulat yung may-ari. Feeling ko, aware sila na may ganun talagang nangyayari sa unit na yun. Yun lamang po, thank you sa time para basahin ito. So mga Bex, dumako na tayo sa second story natin for today. Dear Bex, magsasend sana ako ng story namin sa WR building dito sa Tagaytay. Nag-staycation po kami ng BF ko last February 22, 2024. Nang makaakyat na kami sa unit, okay naman siya. Pero sa bandang kusina, sa part ko, mabigat yung feeling ko. Pero di ko na lang yung pinansin. So pagkatapos, nag-video ako sa lugar. At napansin ko, yung main door, pag binuksan mo at pumasok ka sa loob, katapat dito ang isang door ng room at yung pintuan ng balcony. So that time, inisip ko na agad na bawal yun. Kasi sabi nga nila, portal daw ng mga kaluluwa pag ganun. Yun yung unang sumagi sa isip ko after namin dumating dun since pagod kami magmotor. Sabi ni BF, mag-sleep muna kami. Then si BF, hindi makatulog that time. So ako, pinabayaan ko lang siya kasi nanonood lang siya. Then pagising ko, nagluto ako ng food sa kusina. Doon na ulit ako nakaramdam ng mabigat sa feeling. Yung parang may nakatingin sa'yo, pero wala naman. Kaya palinga-linga ako that time. Pero again, hindi ko na lang ulit pinansin. Si BF ay preparing sa kwarto. And kumain na kami ng panghapunan that time. Di ko na nakwento sa kanya kasi na-enjoy ko na yung anniversary celebration namin. At wala din naman akong naramdaman kinaumagahan pag out namin. Dumaan kami sa mama ng BF ko. At di ko alam, pati pala BF ko may na-experience na mas nakakatakot sa unit na yon. Kaya nagkwento siya sa amin. Ang sabi niya, nung time na matutulog kami ng tanghali, kaya pala hindi siya makatulog. Kasi nung nakahiga siya at nakapikit, biglang may kung anong bumubulong mismo sa tenga niya. Ang lakas, pero pagtingin niya, wala namang tao. Kaya bigla siyang tumayo sa pagkakahiga. Tapos nung gabi naman daw na natutulog na siya, yung kama namin biglang umalog ng napakalakas. Ramdam na ramdam daw niya, pero hindi niya sinabi sa akin kasi nakita niyang tulog na ako. At alam niya na matatakot din ako. At that time, inisip niya daw na pag may ginawa pa ito sa kanya, gigisingin niya daw ako at uuwi na kami. Pero buti na lang, hindi na ito nasundan. Kaya doon na din ako nag-share na experience ko sa kanya. Sabi niya, akala niya siya lang daw yung nakakaramdam. Pero ang totoo, pareho pala kaming pinagparamdaman sa unit na yun. By the way, sa WR building po ito nangyari. Yung tower na nasa bandang gitna, I don't know if tower 3 or 5 ba yun. Hanggang dito na lang po. More stories to come. Salamat sa pagbabasa. Okay mga Bex, so ito na yung third and last story natin for today. Dear Bex, I saw your story about sa isang condo sa Tagaytay. I just went there with my BF and friends, but we didn't feel anything creepy. However, around July, just this year, we went to WR building sa Tagaytay. I'm also with my BF and friends, but separate rooms kami. Doon kami naka-feel ng creepy talaga. We got there around 9 PM. Okay naman siya. But there's this spooky feels na we entered the room pero hindi na lang namin pinansin ng BF ko yun. So we just went along, nag-ayos muna kami ng gamit and nagpahinga around 10:30 PM. We went outside to eat at JT's.
Then we went back sa condo around 12 midnight. We slept around 2 a.m. At may biglang malalakas na kalabog sa door. Parehas kaming nagising ng BF ko. That time, pinasilip ko sa kanya yung sa pintuan. Baka may tao. Pero matatakutin din siya eh. So from our bed, sinilip niya lang yung pinto mismo. Sabi niya, wala naman daw tao. Maya-maya, meron ulit kumakatok. But this time, yung doorknob, pilit nang binubuksan. As in aggressive na yung pag-o-open. Hindi ako nakatulog kasi ilang beses na paulit-ulit yung nangyari. Fast forward. When we check out, we grab a lunch also in Tagaytay, but this time with our friends na. Nagkwentuhan kami. Then I opened what happened kasi di talaga ako nakatulog. Then yung isang friend namin, sa room din daw nila, may ganun silang naririnig. Kaya di rin daw sila nakatulog that night. Ayun lang po. Thank you po kung mapili ang kwento ko. More power and God bless. Maraming salamat sa pag-share ng inyong mga horror stories. And kayo mga Bex, kung meron kayong mga horror stories katulad nito, share nyo na yan, i-PM nyo yan sa akin dito sa TikTok. Babasahin natin yan dito. And malay ninyo, stories nyo na ang ma-feature natin dito. And kung nagustuhan nyo naman ang mga stories natin for today, please follow me here in TikTok at sa iba ko pang social media accounts. So see you again mga Bex sa susunod na episode ng Dear Bex, The Horror Stories. Bye! Ingat kayo lagi mga Bex. God bless sa inyo.